Mabuti na lang lumakas na ulit yung supply natin ng mga vitamins. Ano? Ito, imported daw to, sabi ni Edwin eh. Galing ng Hong Kong. Dinala ng isang kasamahan niya. Ang inaalala ko lang, Tart, ngayon na lalakas na ulit ang pagbebenta natin. Hindi kaya tayo sumabit dahil, di ba dating pulis yan? Si Lena. Oo. Dati, hindi na ngayon. Tsaka siguro siya naman yung klase ng pulis na sana marunong makisama. Hindi natin siya lubusang kilala eh. Paano kung sumulong tayo sa pulis? Basta Tart, don't worry, may protector tayo. Mabuti pa. Ngayon pa lang, kunin na natin yung loob niya. Para kung sakali man in the future, kakampi na natin siya. Man, oo, tama ka. Umpisa natin bukas. Tagol, labas muna kami. Tingnan namin kung may kita na yung pasugalan. Kukuha na rin kami ng tong. Tapos titingnan na rin namin kung ano pa yung mga kailangan doon. Sige. Tara! Tanggol. Ibang klase ka talaga, Tanggol. Hindi mo lang sinala yung mga negosyo ni Senyor Facundo. Dinagdagan mo pa. Tsaka, hindi mo pinabayaan yung mga kaibigan mo. Sinigurado mo na kasama silang lahat sa pagangat mo. Hindi ko talaga pababayaan ng mga yan. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Kung tutuusin, mas pamilya pa ang tingin nila sa akin kaysa sa toong pamilya. Kaya may sumpaan kami na hindi kami mag-iiwanan. Kahit ano pa mangyari sa buhay namin. Tama nga sila. Mabait ka talaga. Bakit? Ano ba akala mo sa akin? Demonyo? Hindi naman. Buong buhay ko kasi napalibutan ako ng mga taong sarili lang ang iniisip. Pero iba ka sa kanila. Saka hindi lang yung mga kaibigan mo gusto mong tulungan. Pati na rin yung mga kalugar mo. Alam mo, Madonna, mahirap ang pinagdaanan ko ng bata ako. Halos sinusuka ako ng lugar namin. Lalo na ng tatay ko. Kaya ako lumaki ng ganito. Dahil pakiramdam ko. Ni minsan di ako minahal ng pamilya ko. Mabuti na lang nga dyan yung mga kaibigan ko. At pati yung mga taga-Quiapo. Pinaramdam nila sa akin na may halaga pa rin ako. Kaya sinabi ko sa sarili ko, balang araw, kapag yumaman na ako, babalik ako ng Quiapo. At tutulungan kong lahat ng mga tao naghihirap para maiparamdam ko sa kanila kung ano yung pinaramdam nila sa akin ng bata ako. Wala nang iba nagmamahal sa akin, Madonna. Kung di yung mga tao sa Quiapo at yung mga kaibigan ko.
naging tarantado ka. Parang wala na tayong pagkakataon para magbago. Basta biyaw lang ito! Tarantado talaga! Hindi ka mabubulog sa bilangguan! Sa sementeryong bagsak mo! Wala kasi akong pangarap eh. Sa lahat ng kalokohan, papasukin ko. Lagi ako binubulungan ng mga demonyo sa paligid ko. Totoo lang, lagi ako nakakaisip gumawa ng masama. Kahit anong gawin mo, yung mga bago ang katotohanan. Kriminal ka pa rin! Iwanan namang katarantaduhan sa Quiapo ang demonyong yan. Alias Tanggol, laging pinagmumulan ng gulo sa amin. Hayop na yan! Dahilan! Kaya nagkakalit-silit ang buhay namin pamilya! Palayasin nyo dito yan! Dahil sigurado ako, magdadala ng gulo dito sa atin yan. Demonyo ka! Nilila mo ako! Isinusuka ka! Mamatay ka! Isa kang demonyong nagpapanggap na santo. Siguro, nag-aaral ako mabuti, baka kahit na paano may patunguhan yung buhay ko. Hindi talaga ako makapanawa na gagandang ganito ang buhay natin, no? Samantalang dati, ang tingin nila sa atin sa lugar natin, mga salot patapon. Basta itong isipin nyo, gagawin natin ang lahat para yumaman tayo. Mag-iiba ang tingin ng mga tao sa inyo. Igagalang nila kayo. Irerespeto lahat ng sasabihin nyo. Pakikinggan nila. Ito yung sawsawa ng isda, oh. Oo, sandali lang. Bigyan mo si Roda ng ano. Oh, ayan, oh. Thank you. Hay, napakasarap ng pakiramdam na bumangon ka na wala ng jumper sa bahay na ito. Kaya lang, you know, nega pa rin. Ano ka ba, Roda? Mamaya marinig ka. Gulo na naman yan. Correct! Just ko, less talk, less sabong. Ang aircon na nanggaling sa kwartong rigor, maabot dito ang lamig. Batay sa kinikilot mo, hindi mo pa napapatawad, no? Mas gusto ko na yata yung ganito. Yung tahimik lang. Tahimik at pagka lamig-lamig, kailangan ko ng jacket, no? Di ba? Ay, ikaw talaga. Ano? Kung ano-anong mga sinasabi mo, kumain ka na dyan. Eto na nga. Kakalungkot pala, no? Pag wala sila sa Premo at si Amanda, kukontay na lang natin. Kasi sila kinukontra nila lagi si Boss Divina. Inaway pa ni Supremo si Tanggol. Hindi naman natin masisisi si Supremo eh. Siyempre, una natin sila nakilala. Tapos ngayon, palagi tayong pumapabor kay Boss Divina. Tama naman ah. Lahat ng sinabi ni Boss Divina, tama. Tignan mo naman yung sarap ng buhay natin ngayon, no? Magaling na kasi Tanggol. Tingnan nyo, lahat ng diskarte niya may napupuntahan. Lahat ng pangarap natin natutupad. Kung ano sabihin niya, yun ang gagawin natin. Tanggol, kaya na. Sige, mamaya na lang ako. Di pa ako gutom eh. Tanggol, nakatulog ka para mabuti. Ayos lang. Maraming iniisip eh. Bakit? Anong iniisip mo? Yung mga negosyo natin? Dami na natin negosyo ngayon. Di nga natin alam anong unahin eh. Basta, ang pinakamalaking pagkakitaan natin doon, yung pagbebenta ng droga. Tapos yung pasugalan. Tapos yung pinakahuli doon, yung bentahan ng sasakyan. Tanggol, tama ba itong nangyayari sa atin? Kasi sunod-sunod yung swerte natin eh. Kahit nga ako di ako nakapaniwala eh. Kasi kahit sinong nasa sitwasyon natin, hindi maniniwala. Teng, hindi tayo nananaginip. Gising na gising tayo at mulat na mulat. Kaya lahat ng nangyayari sa ating swerte ngayon, nanamnamin natin. Araw-araw, magpapayaman tayo. Lahat ng mga pangarap natin, tutuparin natin. Tanggol, anong plano mo? At anong gagawin natin? Palagay ko, mamaya, pumunta tayo ng Quiapo. Tulungan natin yung mga kalugar natin. At pagkatapos, pupuntahan din natin ang mga pamilya natin. Baka makita kami ng Mang Rigor. Balikulungan kami nun. Hindi, Teng. Isiguraduhin natin na wala doon si tatay. At kapag natiyak na natin na maayos ang lahat, saka tayo papasok sa lugar natin.
para puntahan ng mga pamilya natin. Yun! Kita na rin natin mga pamilya natin. Ano, Tess, pwede ba tayo mag-usap sa kwarto? Tess, ano? I think it's a no. Kapag kinakausap kita, sagutin mo ako. Ano bang gusto mong pag-usapan? Kung may sasabihin ka, pwede naman sa harapan nila. Pinalayas ko na si Lena. Binigay ko na yung gusto mo. Ano ba inaarte mo? Di mo ko pinapansin. Katulad ka ng anak mo. Di magsama kayo. Ano yun? Kailangan ko ipagdiwang tsaka ipagpasalamat dahil wala na dito si Lena? Ano sa palagay mo, Rigor? Ganun lang kadali yun? Ang gusto ko lang mangyari, bumalik na tayo sa dati. Dahil inayos ko na yung problema natin. Pero problema pa rin siya. Kasi ikaw ang tatay ng anak niya. Kaya hindi porkit wala na dito si Lena, tapos ng lahat. Tama ba ako, Rigor? Hindi mo rin ako matitiis, Rigor. Pag lalong gumulo ang buhay mo kay Marites, ako pa rin ang hahanapin mo. Sa akin ka lang magiging masaya. Tart! Ano ba, piyesta? Special naman ang handa mo ngayon, ah. Eh, siyempre, pinagluto ko yung bagong border natin. Ay, oo. Tama. Good idea. Gusto ko. Ayun. Good morning. Good morning. Lena, tama-tama, gising ka na. Tara, nagluto ako ng agahan natin. Mope, para sa inyo yan eh. Ayoko naman mambulaot. Grabe ka naman. Housemates na tayo eh. Siyempre, kung ano yung meron kami, share namin sa'yo. Tara, Salamat. Yan. Oh, kanin. Alam mo, ibang-iba ka talaga dun sa dati naming border na manggagamit. alam mo naman kung gaano kapangit yung ugali ni Rhoda, di ba? Bagay na bagay sa chararat ng mukha, di ba? Nako, alam na alam ko yan. Ako ba naman eh, sinumpa araw-araw na makita yung pagmumukha niya dyan sa bahay Ay, nito. nako, ang hirap naman no. Pero dito sa bahay namin, iba. Chill ka lang dito. Chill lang tayong lahat dito. Mukhang mabait ka naman. Hindi ka gaya ni Rhoda. Tsaka mabait naman kami kaya sigurado akong magkakasundo tayo. Oh, tikman mo na yung niluto niya. Kain na. Oh, Tart, kumain ka na marami. Yo! Kamusta na mga bayan, mga kaibigan? Masarap ba tulog yan? Okay, ang sarap tulog namin. Ang lambot ng kama at ang lamig ng aircon. At saka ito maganda, magsanay na kayo. Dahil sa susunod, matutulog kayo sa kondo at mamahaling penthouse. Hindi na yan! At doon na kayo magkakalusan sa 5-star hotel!
Ayos ka lang, Tanggol? Ayos na ayos, oh, boss. Hindi pa rin ako makapaniwala. Dati ako lang nag-aalok ng negosyo sa'yo. Pero ngayon, mas malaking negosyo ang binigay mo sa amin. Oo nga, boss. Biruin mo ngayon, bukod sa pagbebenta ng kotse, meron pa tayong pasugalan, tapos meron pa laboratory ng droga. Ang laki ng tinakas ng asset namin ngayon, Tanggol. Gusto kong malaman nyo na lahat ng negosyo natin ay konektado. Ang pasugalan na magsisilbing front natin para makabenta ng sasakyan. Yung mga sasakyang binebenta natin, yun ang magta-transport ng droga para iwasita. Palaki na ng palaki ang grupo natin. Madodoble na din ang pagyaman natin, Tanggol. Kaya nga, nararapat siguro na ikaw na ang tawagin naming boss. Boss, hindi ho. Wag ho. Kayo lang po ang boss namin. Tanggol, buhat nang dumating ka sa amin, mas lalo kaming sinwerte. Mas lalo kaming yumaman. Kaya gusto ko sana sa iba pang mga negosyo natin, ikaw nang dumiskarte. Kung anong sabihin mo, yun ang susundin namin. Rod, tagpapin mo na. Totoo naman yung sinabi nila eh. Dahil sa'yo, dumoble yung yaman natin. Oh, kaya nararapat lang na ikaw yung maging boss namin. Tama yung Tanggol. Sige na, Tanggol, tagpapin mo na! Oo, minsan na sa buhay yan. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Oo nga naman, Tanggol. Huwag ka na mag-isip pa. Tamang-tama si posisyonet. Pinag-isipan niya ni Boss Divina na ikaw ang nararapat sa pwestong yan. Sige na, Tanggol. Matagal na namin pinag-isipan ng grupo to. Ikaw talaga nararapat na boss namin. Totoo yan, Tanggol. Kahit ako. Nung nakay Senior Facunda pa tayo, nakita ko ng husay at galing mo. Para kuhanin mo ang Star of Venus. Ibig sabihin, nakita mo na ang pwede nating kaharap. Bibihira ang taong may foresight.